Ayan. Live streaming. Okay. Wait lang po. Share link lang ako sa Facebook. Ayan, and we're streaming na sa Facebook. Good afternoon, everybody! Happy Friday! Good afternoon! Ayan lang natin mag-populate. Kamusta po ang inyong week? Lalo na sa sales team? Na alam ko, haggardness talaga. Kagaya ko ba? Very busy. Very busy. Ang buong week. Oo. So actually, ang ganda ng topic natin at kauna-unahan po no, na ating guests sa ating kwento ng cybersecurity, PICS Pro NCR edition. At later, they will be introduced. Pero may kita nyo ang daming grids, no? New faces from our NCR Tech Academy partners. At Good afternoon, mga ka-PICS Pro. Ayan, oo nga pala. Hello, VP Wana. Hello po. Good afternoon, mga ka-PICS Pro. Driving, ingat sa pag-drive, VP Apples. Salamat, Presjen. VP Frenzy, hello. Hello po. Good afternoon, mga ka-PICS Pro. And of course, VP Apple, VP Rock, nandito rin. Magandang hapon po, mga ka-PICS Pro. Yeah. Nandito rin sa but I think nasa meeting pa yata si Press Reese, ED Arlene, and Miss Len. So merong mga kasama po tayo ngayon from the new members of our family in PICS Pro NCR. We have Multisys Corporation. Each of them will be introduced later on, but I'd like to say hi to JP, to Athens, and to Casey. Welcome po sa PICS Pro, Sir JP and Miss Athens. Thank you. Good afternoon. Salamat po. Good afternoon. At wala ngayon ang ating VP Carmela. Papunta ng Las Vegas. VP Carms, kung napapanood mo kami ngayon, ipinadala namin, sinulat ko na sa intermediate pad yung sukat ng mga paa namin. Napatalo mo na ba sa yellow paper, VP Rock? Yung sa'yo? Ako sa yellow pad. Ako sa yellow Yes, pad. ma'am. mismo pa ako, scan ko na lang. Nako, VP Carmela, nangako ka last time. Sabi mo, ikaw ang bahala sa amin. Saka ang vice chair. Dinawing namin sa yellow pad, tapos in-scan namin, in-email namin. To make sure, no? Binidyohan mo ba, Sir Apple, kung paano mo sinusukat yung paa mo? Wala. After na lang, yung sukat na lang. Sukat na lang. Alam mo naman yan si VP Carms, kahit hindi natin sabihin yan, kusang loob yan. Hindi siya yung parang tipo. Actually, kahit. Hindi yan. Kasi ano yan eh. Ganun ka dyan doon sa ating taos puso. Yun. So, yes. And I think we have eto na. Oy, comment kayo Nakita ko marami na tayo sa online community natin. Say hi naman po at pakisabi naman kung saan po kayo naroroon, panig ng mundo para kamustahin natin. 'Di ba? Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon, mga ka-PICS Pro sa FB page natin. So marami na tayong bumabati, Press Jen, sa page natin. So sige, go ahead. VP. Yan, Sir Patrick Sulit, good afternoon. Meron siyang sinasabi na blooming kasi Tukoy. Sino po ba si Tukoy sa atin? Kayo. Kayo. Wala kayo. Tukayo, Patrick Lita. Ano ba? I think he's referring to Sir JP. Ay, Tokayo. Tukoy. Yung pala yun.
Kayo. Iba talaga pang mayaman yung lahi, talagang hindi alam yung mga salitang tukayo, no? Bipiwana. Tukayo, sa pangalan niya kasi si ating guest po ngayon. Ang Okay, yung okay, John okay. Patrick Lita. Sige, Ayan. continue po yung greetings po natin, Bipiwana. Kasi ako hindi ko Ayan. naranasan magkaroon ng katukayo eh. Sorry na, Yung hindi po talagang natin alam branding mo. magtukayo. Okay, so si Sir Alan is also in the page. He's watching. Si Miss Arlene, John Ray, Miss Ruby. Yan. Welcome po. So we have now 33 viewers. Good afternoon, everyone. Good afternoon. So, mamaya stay tuned. Kanina, ang sabi sa atin, to make it more exciting, ang sabi sa atin na ni Miss Athens, ay meron daw silang ipapamigay, meron daw silang konting pa-question. So, please stay tuned up until the end of this session. At napaka-generous po ng ating tech partner ngayon, Multisys Corporation. Konting mga katanungan lang naman, I think 3 of them. But you can be one of the 3 lucky winners. But in the meantime, it's already 5:10 in the afternoon. Our topic is actually about supply chain security, which is yung third-party posture assessment using threat intelligence. And to tell us more about it, I have here VP Francie of ano kaya ine-expect natin ngayon na VP Francie sa isang kwantintuang cybersecurity natin ngayong hapon. Of course, before we proceed dun sa topic natin, no, about the supply chain, the security posture, so we will introduce muna who will be our speaker. And yeah, so of course, our speaker is Mr. John Patrick Lita. So where is Sir John Patrick came from? So Sir John Patrick came from Multisys. So Multisys Technologies Corporation is considered one of the leading software solutions company in the Philippines that provides wide range of cost-effective system, full-scale software services, system platforms, and integrations being used by thousands of companies and organizations. Multisys has been in the industry for 12 years and counting. So medyo mature na ang Multisys with 400 happy employees, 14 copyrighted solutions, and 2,500 partners integrated and using their solutions. So that's where Sir JP came from, but I think I need help from Sir Rock to formally introduce our speaker for today. Yes. Si Sir John Patrick Lita, he's responsible for all groups related to information technology, network and business. He leads security functions like security design review, architecture and engineering review, governance, risk compliance, and security operations, as well as developing Multisys cybersecurity program, and to align this with the business objectives that to ensure proper road mapping and pipelining to monitor the cybersecurity maturity of Multisys. That's who JP is. In addition to that, VP Rock, hindi ko papalampasin ang komento galing sa ating VP Ruby. Magandang hapon mga ka-Pix Pro, ang pogi ng ating guest speaker. Talaga naman. Oo naman po. Yes, artistahin po, no? And JP, would you like to also introduce your teammates from Multisys, please? Yes, good afternoon everyone. Thank you for having us here to present, and magandang hapon din po sa mga followers ng Pix Pro. So with me today is Miss Athens. She's the head of our communications team, and Casey Ramirez is also part of the communications team po. So yun. Thank you for having us. Thank you. Welcome po, welcome. Ayun. And so yes, welcome to the family, JP, Athens, and Casey. So again, I'll put you back, VP Francie. Ano bang pag-uusapan natin ngayon to make our online community excited of what they can learn this afternoon? Yes, go ahead, VP Francie. Wait, press, no? Hinaharap ko lang.
Okay lang, sige. Okay. Yeah. So the topic is actually addressing the risks businesses that have to turn the proactive measures such as third-party posture assessment using threat intelligence. So this approach involves evaluating the security practices and vulnerabilities of the third-party vendors by leveraging real-time and historical threat intelligence data. So that's the short synopsis, but I think I'll give the floor to Sir JP to give us further information about the topic. Yeah. Yes. Thank you Go so ahead much. siguro while you sharing your screen po, Sir JP. Hi lang din kay Mr. Johangir Alam. Uy, Dhaka. No? From Dhaka. This part of Bangladesh, tama po ba? And then, ang daming may idol sa iyo ha, si Mr. John Ray Di Maunahan at si Daryl Sulangi. So yan, go ahead. The floor is yours, Sir JP. Okay. Maraming salamat po. At magandang hapon ulit sa lahat ng viewers and followers ng ating page ng Pix Pro. So our topic for today is all about supply chain security, more on the third-party posture assessment. So nakapokus lang ito sa digital posture ng ating partner or magiging client natin or yung vendor na magiging part ng ating business and day-to-day. Kasi yung last time na topic is supply chain din. Pero parang ang nakapokus sa kanya is all about how you practice yung security controls, how you in place and paano nyo ini-implement yung mga security control based dun sa mga na-collect ng mga documents natin. So ito naman is ano yung digital footprint mo sa internet, no? So parang case-to-case basis siya pero maganda siyang maging part ng third-party vendor management dahil nga makikita mo ano yung pinaka-posture ng magiging partner mo sa internet. So, okay? So, yun. Yun yung magiging topic natin. So, basically is si supply chain security and threat intelligence is used to assess security posture. So, basically, it's more on the online presence. Ina-assess mo hindi lang basta yung documentations meron sila, kompleto sila sa mga policies nila in place at may mga protocol silang sinusunod, no? We also need to check, no, kung ano yung digital footprint nila, like in overall cybersecurity readiness nila, lalo na sa risk management. Ito yung common na na-oversee ng karamihang ng organization, lalo na sa amin. We do software engineering, we develop solutions, we help our clients to make their work or business more efficient, no, and faster. So totally part kami ng supply chain. And as part of our practice, we need to ensure then we can see what is our posture online. Like mamaya madidiscuss natin ano ba yung mga tinitignan natin through the online, no? Hindi lang basta potential vulnerabilities. And yun nga, possible, ano yung possible na maging implication or impact sa organization, lalo na kung hindi ka aware, no, doon sa iyong digital posture, right? So next is, nagiging isang problem dito, ang nakikita natin yung interconnectivity at saka yung integrations ng mga systems natin. So as part of vendor management, very common yung nagpasasubmit tayo ng mga documents. Meron tayong mga checklist like due diligence. We perform due diligence, no, bago tayo ma-accredit or bago tayo mag-perform ng ating operations, no, to integrate or to access dun sa system, no. So mayroong counter checking na nagaganap. And then ang question is, syempre, aside from complying with the standard and policy by checking the documents, we also need to understand din ano yung ginagawa ng organization na gusto mag-integrate sa amin in their day-to-day operation, no? Kasi doon mas naiintindihan namin, do they have the visibility doon sa mga digital footprint nila? And then i-discuss natin ano ba yung mga possible risk, no, na pwede nating ma-consider para at least once we do have the partnership or naka-integrate na tayo sa system, we know how to remediate or manage the risk
on the digital factor, no? Hindi lang basta yung process and procedure yung tinitingnan, yung digital din, no? So like in terms of API connection, no? Pag nagpa-connect ka ng VPN and so on. So syempre, titignan natin ano yung ginagamit pang connect. So they use sometimes VPN, 'di ba? So para at least maka-access. Ngayon, yung device na ginagamit na 'yon, is it managed ba, BYOD ba, o personal device ng third party, right? So doon, my question mo, how they manage talaga, no? And how they monitor their devices as well, yung mga endpoints. Kasi basically, 80% of the reason ng mga breaches is yung mga compromised account, right? So doon pa lang, sa endpoint pa lang, kailangan natin makita ano ba yung practice nila doon. So that supports the documentations, meron ba silang AV, may EDR ba yung mga devices na magko-connect doon sa system, no? O yung gagawa ng integration for the system. So yon ang mga tinitingnan natin. What if yung mga hindi nakikita? 'Di ba? So ano yung mga hindi nakikita? So gaano karami yung mga possible compromise account? Meron bang mga compromise server na related doon sa organization? May mga data leaks bang related doon sa mga organization, no? That's why dito tayo maglalan sa next slide natin is dahil sa interconnectivity and dumadami ang integration na nagaganap dahil nga sa mga work from home, we need to do an efficient system para sa mabilis ang mga transaction, lalo na especially yung mga APIs, yun yung mga on-demand ngayon, right? So, ano yung digital footprint? So, ito yung tinitignan namin. So, as part of our practice, in day-to-day practice, no, pagka merong mga nakikipag-integrate sa amin, meron kaming gusto mong ipag-partner sa amin, third-party partner or something like that, we check this types of details sa digital or online, right? So yung unang-una, sino ba si partner, sino ba si vendor? Right? So chine-check namin ano yung nature of business nila. Ano yung mga existing partners nila? And ano yung mga pinapractice nila sa security? Why? Kasi nga dito nagpo-fall yung supply chain attack. Kasi hindi lang basta nag-i-stop yung supply chain attack sa isang entity. Now there's a possibility may isang entity na yun yung merong compromise kaya merong record si organization na merong breach. Dahil nga yung ginagamit nila o yung existing partner nila is merong record ng data leak, merong record ng data breach, or merong record ng ransomware, right? So yon, we check the names, nature of business, and then we go to the next step which is yung asset discovery. No, once na makita namin sino yung company, kompleto na yung documents, we know the security practices, then that's the time na we evaluate our partner pa din doon sa asset nila sa online. So doon namin tinitingnan yung domains, and then yung mga subdomains related. Is there any IP address related? No? And then social media platforms like LinkedIn, Facebook, and employees. Why? Kasi nga, tinitignan namin yung social media, lalo na sa Facebook, how the page or yung mismong page ng company is yung behavior. Kasi common yan na yung company page, ang karaniwang nagre-react dyan, is puro employee. Right? So doon kasama na rin sa reconnaissance namin yon or asset discovery, yung mga employees na nagla-like. So common dyan, yung mga naka-heart, yan yung possible mga employees. So we check yung mga employees if ever how or ano yung behavior nila online. And then if we identify like medyo may possession o ano yung medyo mas expose yung details, that's the time na we see na okay, merong ganitong employee dito sa partner natin na to. So we need to take note of that. All right? And then from there, once na makuha namin yung mga assets na related sa ating vendor or partner, what we do is yung threat intelligence na. Okay? Yung threat intelligence, dyan na natin
ina-uncover yung possible breaches related doon sa domain nila. Okay? And then i-uncover din natin kung gaano karami yung compromised details related doon sa organization. Meron ba mga related na mga compromised servers, no? Or meron bang mga for sale na account doon sa mga VPNs and so on. And then uncovering yung mga data leaks, no? Common sa mga data leaks is yung BYOD, no? May mga third party kasi diyan na yung mga internal assets ng company nila accessible through a BYOD. Ang nagiging problem is once na yung BYOD na yon ginamit pang login doon like HRIS or any internal system na walang protection at walang access control na pwedeng magamit kahit anong device, doon nagkakaroon ng problem. Kasi hindi managed ng company nila yon, there's a possibility na yung endpoint ng empleyado or yung personal device ng employee ay compromised o merong malware or merong info stealer kung tinatawag natin. Then that's the time na makikita namin na nakalink, like doon lalabas sa details ng intelligence namin na may mga uncovering yung mga data leaks. Hindi pa siya totally data leaks or credential dumps na tinatawag. And then doon natin makikita ano yung footprint nila sa deep web and dark web. Dahil yung ginagamit natin is to check ano ba talaga yung mga related na yan. Kasi yung deep web and dark web, yan yung medyo mataas ang chance ng blind spot ng isang company, no? Kasi nga ang sistema diyan gaano ka-visible sa partner mo yung kanilang mga assets. Kasi yung threat intelligence yan yung parang sistema natin na ini-increase mo yung visibility mo to check, no? Kasi minsan hindi mo talaga makikita. And we cannot assure na lahat ng details is nasa dark web and deep web. Kaya yung threat intelligence, dapat yan ay nasasakop niya yung surface web and deep web. So for you to analyze ano yung exposure sa surface web, ano yung exposure sa deep web. And then from there, kung ano yung mga na-collect naming data, then we do validate yung mga results sa threat intelligence. Yung frequency ng breach, yung frequency ng data leaks, and then gaano katagal, like ibabalidate natin kung merong for sale na compromise na server or IOC, no? Yung si IOC is meaning is indicator of compromise. No, there's a possibility may for sale na account or credential or network access doon sa item na yun. Kaya we do cross-checking kung talagang validate yan. Minsan nagpo-provide ng screenshot yung mga threat actors to prove na there is a valid access o talagang meron silang access doon sa organization, no? So nakikipag-interact kami doon sa mga yon. So we have partner as well, no? Just to ensure na we do not divulge our information na rin. Yun. So saan yung sources? Nasa Russian market ba siya? Anong type of market ba siya na post? So kapag nakita mong Russian market, ibig sabihin karamihan diyan is Russian speaking, no? Meron namang iba underground messaging app, common yan sa mga Chinese threat actors. Doon sila uusap, doon sila nagbibigay ng details and so on. And sino yung mga actors? Saan sila related na group? Related ba sila sa club? Related ba sila sa Lockbit or any APT groups, no? So doon nagkakaroon ng data collection. So once we validate all the data, no, doon nakapapasok yung risk scoring nila in terms of posture, no, digital posture. And then yun, ano ba yung severity and level, no, gaano karami yung possible na within that month, gaano karami yung possible leak, gaano karami yung compromise account, no? And then we will put a context on that, no, magkakaroon ng story yan. Na kasi ang isang problema kasi diyan, that's why we need to put a context
minsan ang daming result. Right? So sa dami ng result na yan, there's a possibility na duplicates na yung mga posting. So meron kasi mga nagli-leech na tinatawag natin nagli-leech or kinakopy lang yung post tapos i-repost sa ibang forum, okay? Tapos may isang actor na naman na magre-repost ulit dun sa isang forum and so on. So we need to drill down saan yung originating post. So yun, doon natin makikita kung saan yung nag-originate yung source ng data na yon, okay? So that's why we put context para maintindihan namin na talagang nilileech ba siya, same actor ba yung nagka-copy-paste ng mga details na yon or merong ibang nagli-leech or nagka-copy lang para lang tumaas yung scoring nila doon sa mga forum. Okay? Ano yung mga details or actionable items na nakita namin? So kunyari may nakita kaming server na server na IOC, no? Na compromise server na for sale. Yun. Tatanong namin sa aming partner if aware sila doon sa ganung sistema. No? Karamihan ganyan, no, na hindi nila alam na meron na palang for sale na something doon related sa kanila. So kung ano yung mga actionable items na kaya naming ma-provide, and then that's the time na doon na magkakaroon ng risk scoring, no? Ano ba yung risk ng company na yon? Ano ba yung risk ng partner namin na yun? Doon papasok yung reporting. Doon na kami nagpo-provide ng actionable items and remediation. We send emails, no, related doon sa mga findings na are they aware about these details, no? Gaano karami yung leak nila, gaano karami yung compromise account. Mayroong record, for example, may 5 record na compromise data, no, na server or IOC, and then merong mga data leaks, no, galing sa mga dumps and bots, no, and then gaano karaming nagme-mention sa kanila sa deep web and dark web. Okay, so doon pumapasok yung exposure level naman ng ating partner. So yan, itong digital posture risk, hindi ito nakikita doon sa documentation lang. No, that's why once you partner with us, for example, hindi lang basta kayo yung do due diligence sa amin. We do due diligence din as well doon sa magiging partner namin. Kasi karamihan yan, bibigyan nila kami ng checklist, we do checklist. Diba? And for us, after ng checklist, we validate, and then yun, after nan, posture na, digital posture risk assessment na. Kasi doon natin makikita gaano ba ka-expose. Aware ba sila doon sa mga details na yan and so on. Alright? So yan ang ginagamit nating methodology of digital risk assessment. And in terms of methodology, marami tayong pinagkukuhanan ng details on how we do digital posturing, no, ng risk, not just a single resource, kasi nga depende kasi sa klase ng business nature ng partner. Right? So that's what we do. That's the time na dito papasok ngayon yung threat intelligence. So we drill down more on the threat intelligence. Ano ba yung meron sa credential, leak credentials? So common yan na makikita natin sa data dumps, no? Yung mga connected yan dito sa underground messaging app. Karamihan diyan din na dump yung mga details, no, na free, no? Kahit anong details yan nakukuha lang nila. There's a possibility na galing sa info stealer. Okay? Meron ding possibility na nanggaling sa database na compromise then ni-leak na lang. Okay? Merong iba na pinopost sa hacking forums at yun nga, balikan natin yung underground messaging app, doon din nilalagay sa mga messaging app yung mga dumps nila to share, no? Kasi bakit nila kailangan i-share yan? There's a possibility na nagpapataas sila ng reputation, nagbi-build ng reputation and trust sa isang group kung saan gusto nilang sumali, no, na group, for example. And then doon sa credential leak, there's a possibility na kasama anong type ng password or encryption yung ginagamit. So sinasama nila yung mga details na yon para once na makuha mo,
you know how to decrypt it or reverse the hash or something like that para lang makuha mo yung pinaka plain text password. And pinaka common sa mga nakikita namin ay yung plain text. Yung plain text, once we trace out the plain text, the common reason is pagka mga internal apps kasi walang SSL. So ngayon, pag walang SSL, yung mga internal system, ginamit yung BYOD na access, compromise si BYOD, that's the time na nako-compromise din yung internal system. Kasi nga, pag sinabi natin internal system, hindi man expose yan, huwag mo na lagyan ng SSL. What if may nag-connect or nag-login na empleyado na compromise or may leak, may malware yung device? So that's the time na yung blind spot mo, hindi mo nakikita yung part na yon, doon nagkakaroon ng reason, walang SSL, may malware yung device, plain text yung ang password. Walang kahirap-hirap. Diba? So, yon. And then, compromise account. So, bot dumps, and then yung sa mga markets yan, underground markets, organization service, and then, ano yung mga organization services na yan? Yan yung mga possible VPNs, yung mga security appliance, tapos yung mga na-compromise ng mga account nila doon na for sale or na ibebenta, no? And then yung iba is third party breach incident. Hindi mismo yung company yung na-breach, no? Yung partner mo or yung partner na nag-a-apply sa iyo para maging partner mo, hindi sila na-breach. Pero yung partner nila o yung third party partner nila, yun yung na-breach. Kaya yung ibang documents, details ng company nasama doon sa incident. So kaya that's why we do validation. So hindi lang basta na makita, mayroong breach and so on. Hindi kagad na siya may sinasabi na, delikado yan, meron siyang breach. So we need to verify that na kung saan ba nanggaling, ano yung nangyari, at sa kanila ba talaga. So baka mamaya nagkaroon lang ng hit kasi nga isang documents nila na-publish, na-mention yung name. Doon malalaman natin, okay, third party. Aware ba kayo na yung third party ninyo is na-breach kasama yung documents nyo sa ganito? So minsan nagugulat na lang sila. Sir, wala kaming idea sa nangyari na yan. Pero dahil dyan, we need to validate with our partner. So from there, nakakatulong din kami. No? Nalalaman din nila na, okay, meron pala silang incident and so on. Pangalawa is, malware. So, isa sa reason, yan yung part ng leak credential, yung info stealer. Yan yung pinaka-common, lalo na sa mga BYODs. Dahil unmanaged yung company, hindi nakikita. And then yung mga internal systems na access ni employee using their own personal device, doon nagkakaroon ng breach or compromise account kasi nakakagamit sila na na-access nila yung mga internal system natin using their own device. Dapat hindi natin ginagawa yon, para dapat yung device lang mismo ng company ang maaaring mag-connect doon sa mga internal system natin. Okay? And then next, yung breach ng server. Ano ba yung common na pino-for sale or binibenta or dinadump sa dark web? So web backdoors or yung mga merong shell. Ibig sabihin, vulnerable yung website nakapag-upload ng shell or backdoor or naka-compromise ng isang next yung isang website na compromise, naglagay sa server, for example, isang admin account. Ang ginagawa nila dyan, pag na-compromise na, i-upload yung shell nila o yung backdoor nila para in case na magpalit ng password yung admin, may access pa rin sila. Okay? Karamihan, meron iba, compromise yung mga VPN, compromise yung mga servers, yung SSH, FTP, mga misconfigured or outdated na hindi na-update. And then compromise yung mga apps, no? And then yung mga misconfiguration sa server, and possible yung iba is ransomware. So yan yung mga possible reason sa mga breach or yung meron tayong IOC. Iilan lang yan, no? So magkano yung mga ganyang benta ng mga breach server, lalo na kung web backdoor. Backdoor is worth $10, $5, depende sa criticality ng system. Pero based sa nakikita natin sa underground, ang pinakamahal na data na pino-for sale sa dark web is yung healthcare.
Okay, bakit yung healthcare? Una-una, if we're talking about banks, once na identify mo na yung account mo is na compromise, you can just easily call the bank and deactivate the account or the card, no? Terminate yung card or freeze yung account and so on dahil na compromise. So yung lifespan ng banking information mo o yung card details mo, maikli. Kasi pwede mo kagad itawag. Compare doon sa healthcare mo, matagal siya, hindi siya nag-expire kahit wala ka na sa mundo, nandun pa rin yung healthcare record mo dahil connected yan doon sa mga relatives mo, sa mga anak mo, sa mga apo mo. Kasi diyan tinitignan yung history ng family, no? Like kaya tinatanong tayo sa hospital, 'di ba? Like may history ba kayo ng ganitong sakit? Meron ba kayong history ng ganitong sakit and so on, 'di ba? Bakit tinatanong yung kasi yun yung kailangan malaman. Ngayon, yun yung data, no? Hindi kasi siya na-expired. Hindi rin siya kasi nawawala. Okay? So pwede siyang mabenta all throughout. Hindi katulad compare sa bank na once na itawag mo lang yung account mo, wala na. Wala nang epekto yung account or hindi mo na magagamit yung card. Right? So yun yung difference, no? Based sa aking research yan and based sa nakikita namin, no, yun yung napupuna ko na mas mataas o mas mahal yung mga details na yun. And then second, yung mga PIIs na galing sa mga server, yung mga critical documents ng company, no, financial data and so on. So yun ang isa. Okay? So we can move on to our next slide. So, why do we need this? So, si brand monitoring and threat intelligence, bakit natin siya kailangan? Ano ba yung benefits sa company in terms of that? No? Unang-una, depende sa maturity ng company mo to acquire a brand monitoring or threat intelligence. Or you can acquire a managed service for this one. No? May mga offerings na ganyan. Pero, bakit mo kailangan to? Hindi siya basta lang para lang maging additional cost, but it will be add for your visibility or yun nga, expand yung visibility mo. Lalo na kung wala kang AD, wala kang identity management, marami kang nakikitang gap doon sa iyong premise o sa inyong company. This one can also help you, no? Kasi in terms of threat intelligence, if for example, detection failed, no, yung firewall mo na bypass, yung EDR mo na bypass, no, nagkaroon na ng data exfiltration, no, and then nagkaroon ng privilege escalation. After ng privilege escalation, nagkaroon na ng downloading ng data and details and so on. So you're thinking na you're protected kasi you have the firewall, you have the EDR, AV, and so on, meron kang AD, paano kung na-compromise din yung domain controller mo, and so on. So, wala kang idea. For example, no, sabihin natin hindi mo nakikita yung visibility ng ganon dahil hindi pa ganong kataas yung maturity ng iyong company. Doon papasok yung brand monitoring to identify possible breach. Possible breach, bakit? Once na na-post yung company name mo sa isang forum or something, there's a possibility na pwede mo ma-verify and to remediate yung exposure mo. Bakit ako na-post? Bakit ako na-mention? Bakit yung company namin na-mention? No? To think na pati mga VIPs namin, naka-monitor yon. Once na na-mention yung name nila, once na na-mention yung corporate mail nila, we can easily identify saan na-post, saan galing. No? Bakit pinost? Bakit nandoon? No, doon lumalabas yung unauthorized, yung mga identify yung unauthorized use of logos, identify unauthorized use of any assets related to your company. So saan papasok yung unauthorized use of logo? Papasok siya sa fraud identification. So there's a possibility na merong phishing, no, and so on. And then once you revalidate yung reputational management yun naman, gaano kalaking impact, reputational impact lang ba siya or meron ng financial impact kasi may for sale na.
Then that's the time na magkaroon tayo ng customer insights, you do crisis mitigation and adaptive defenses na. Right? So, yun ma'am, I think nakita na kita at malapit na ako. I-move forward ko na ma'am, konti na lang. So, how it looks like. So, ito isang example, supply chain attack, yung portion lang ng 3 terabytes yung in-upload ng threat actor, merong ransomware na pino-for-sale yung data sa dark web, no? And then ito is isang example ng compromised credential leak na yung password niya is I love Jesus forever. So talaga nga namang hindi mo i-hack yung account niya kasi baka mag-minus point ka sa langit, no? So yung details is galing sa Redline, Log Inspector kung saan yung source, saan galing Telegram. Okay? And then ito is underground messaging group, yung Cybercat, which is na-mention is ito naman is more on Ukraine ang target nila dito, no? And then yun, secure your supply chain from the inside and out. So yun, secure your organization's document. Ano yung mga practices and frameworks, legal and regulatory. Ano yung type of engagement nila sa inyo para maipag-partner, no? Collect the artifacts. Ano ba talaga yung artifacts nila, pina-practice ba talaga nila or hindi? Kasi merong iba dyan na merong policy, sinabi na merong ganito, like for example, MFA, 2FA meron, pero hindi pala enabled doon sa technology mismo. Yung technology, supporting yung 2FA, pero hindi enabled yung solution na yun. So you need to verify those technology, no? Then ano yung digital risk nila, which is ito yung ating dinidiscuss ngayon, threat intelligence and brand monitoring, no? So, and then yun, continuous monitoring and yearly assessment to identify improvements. Tumaas ba yung detection nila? Bumaba ba? Ano yung naging improvement ng partner ninyo? Kasi every year may due diligence pa rin tayong ginagawa for renewal of the partnership or the engagement. Okay? So that's the end of my slide, ma'am. Thank you so much sa lahat po ng nanonood at patuloy na nandiyan pa rin hanggang matapos ako. I hope you learned something about my topic today and thank you so much for this opportunity sharing my experience to you po. Thank you. Maraming salamat, Sir JP. In fact, I would have wanted to keep the information flowing. Kulang ang 60 minutes. Ang dami po kasi, I have to cut you because ang daming questions po sa ating live audience. Kung nakikita mo lang po, Sir JP, uunahin ko na, pasensya na po sa ating online community, I can only read a few. So VPC, simulan ko muna po sa tanong ni Sir J.R. Rivera. Question po, how to do responsible reporting of data leaked to private company when they don't offer bug bounty program or not allowing independent security testing. With, of course, accordance to data privacy law so that the said company can't sue you. Ayan. Yes. Sige ma'am, sagutin ko siya. Maraming pwedeng gawin for reporting. It's either you report to the NPC as an anonymous reporter, no, so that the NPC can help you. They will not divulge your information as well kasi in good faith naman yung reporting mo, or you coordinate with our NCERT, no, ng DICT. Merong NCERT yan, so you can report your findings or any data leak information related to that company sa NCERT natin. So para naman protected kayo since hindi nyo direktang, kasi minsan nagmi-miscommunication, baka iisipin ng company sa'yo talaga galing, di ba? So you do reporting sa NCERT or sa NTC kung pwede. And pwede rin CICC kung pwede rin nilang ma-report doon. So pwede rin po yun doon. Yan ma'am. Very well said. Sana nasagot namin yung tanong mo din, Sir JR. I think kailangan magbasa pa tayo ng konting questions sa RVPs. Sige po, pili po tayo ng tanong. At again, pasensya na po kung di namin mababasa lahat. Yeah. So, press, meron tayong question from Sir Daryl Solangon. So, sabi niya, hi po, what can you recommend about third-party and insider threat attack, including bring your own destruction or BYOD? Ayun, yun ma'am. Kasi kung sa BYOD medyo malawak yung discussion kasi nga we need to identify ano yung business requirements mo in terms of BYOD.
hanggang saan mo lang ba pakokonekin si BYOD mo sa system, no? Tatamaan ba yung operations nyo? As well as hindi siya applicable sa akin, based sa akin, hindi siya applicable sa lahat, no? Katulad niyan, kung meron kang SOC tapos nasa bahay, tapos hindi naman makakonek yan sa network ng company after office hours at nakauwi na. So magkakaproblema, lalo na kung magka-breach, paano magre-response? So basically, we need to identify muna ano yung perspective or ano yung requirements natin for the BYOD. Identify natin objectives, ano yung requirements. And from there, ano yung kailangan lang ma-access ng BYOD at hanggang saan lang sila. No, walang exact answer for that dahil kailangan natin makita ano yung requirements ni company for the BYOD. Yun sir, hopefully nasagot ko siya, and yun nga, hindi depende sa requirements. Lalo na kung sa Wi-Fi connection, di ba ho, pag pumasok kayo sa isang corporate network, merong guest kung saan nakaseparate yung mga guests, yung BYOD doon dapat ko connect, at yung corporate devices kayang mag-connect or may capability to connect sa corporate network. So, yun po yung isang example ng policy for BYOD. I agree, Sir JP. You know, sabi nga nila, no two zebras with the same set of stripes. So it depends on the company in terms of their appetite, their wants, their needs, no? And yeah, so very well said. Can we choose another question po? VP Frenzy, VP Apple, or VP Rock? From Sir Darwin, his question is, what strategy solutions are you using or implementing in checking of digital footprint? Is it OSINT part of the verification checking of digital footprint? Yes sir, thank you for that question sir. No, sir, ang ginagamit natin is combination of proprietary solution, which is a threat intelligence platform, as well as yung OSINT. Kasi there's a possibility na hindi na-scope ni threat intelligence platform mo yung specific area doon sa network, sa internet, tapos si OSINT mo meron siyang access doon sa source na yon, no? So from there, both yung ginagamit po natin para mag-counter checking and check-in balancing po ng mga details and intelligence na ating bini-verify. So hopefully I answered the question sir, and yun po, both OSINT and proprietary solution for threat intelligence. Sumasang-ayon sa akin si Sir John Ray, kulang na kulang daw yung oras. But I think we can take one more question. One last question po. Pili na lang po kayo, VPs. I think the last one is actually good. No, tama? We can ask that. VP Frenzy or VP Juana, you can go ahead po. Yeah, the one I got is from Sir Romeo Ramosa. He's asking, sa insert rin po ba i-report kung ang compromise or leaked data galing sa isang government institutions like LGUs or regional offices? Yes po, Sir Romeo. Insert pa rin po for NTC or CICC. You can choose for doon sa 3, no? You can report them as well sa kanila. Lalo-lalo na talaga yung mga government concern. Mas ina-actionan lalo ng insert po natin o ng DICT cybersecurity group natin yung mga ganyang concern lalo na related sa government. Nice. Miss, shout out muna kay Miss Charmaine Valmonte. She's watching from Amboitis. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Charmaine. Okay, so siguro doon na muna sa we have 8 minutes remaining of the time, but syempre nangako ko kanina sa ating live audience na meron pong swag packs na manggagaling mula sa Multisys Corporation. So Miss Athens, Sir JP, take it away. I think meron po tayong ipapamigay, tama po ba? Sa ating 3 lucky winners. Swag pack, yes. Yan. So Miss Athens, pa-clarify nga ano yung ating ipamimigay. So we have a ready question na po dito. And verify ko lang. Tumbler, isang tumbler at saka isang notebook. So 3 ang aming ibibigay. Yun yung nakita namin na meron. So ayan. Okay. Siguro yung first question natin ay... Hold on po, Sir JP. VP Frenzy, ano nga ulit ang format po natin? Format. Okay, for other... Yeah, para sa ating mga keyboard warriors dyan na gustong sumali dito sa paayuda
ni Mr. JP at ng Multisys. Of course, hashtag PixProNCR and then the answer. Hashtag PixProNCR and answer. Yan. Go, Sir Okay. JP. Okay, sige. Ang first question natin is, what is today's kwentuhang cybersecurity about? Ay, grabe naman. Pamigay naman yung tanong na yan. Eh, syempre Unahan na muna lang po. Ang Naman. hirap. Siyempre, ba't ba natin sila papahirapan, di ba? Hindi mo So, na hashtag papahirapan, ma'am. PixProNCR and then the answer po. Ayan na. So, next time daw, pangkabuhayan showcase, sabi ni Daryl. Si Daryl. Okay, may sumagot. Yeah, May meron nang sumagot po. sumagot, sir. Nakakatakot yan pag may house and lot na, mga Pix Pro. Hindi po natin kaya yun. Ayan, Baka may sumali mga na ako dun, sumasagot sir. na. Sige po. Makiki-entry ho, bawal ang wave. Ay, bawal pa ba? Okay. May dalawang sagot na nauna. Sabihin ko yung 1 and 2. Kayo po yung pumili ko ano yung mas tamang sagot. Ano po? Yung hashtag PixPro supply chain attack coming from Sir John Ray Di Maunahan at another from Mr. LJ Rufon, supply chain security. Yun. Based dito sa ating answer is, ang tama po is yung supply chain security. So congratulations Mr. LJ Rufon. Isang suki po yan namin dito sa PixPro. Sanay na pala, ma'am eh. Ha? Sanay na. Sanay na Sa sanay. mga keyboard warriors yan, Sir JP. Bale, kabawi si Sir John. Naka-ready ang copy-paste, control V, man V. All right, for the second question, Sir JP. Okay, sige ma'am. Checking for the question. Okay. Sandali lang po Checking ako dito sa mga questions. Oops. In terms doon sa organization digital footprinting, magbigay kayo ng dalawang methodology na na-mention natin na ginagawa natin for digital risk assessment. Dalawang methodology that we're doing for risk Digital risk assessment. digital risk management. Yes. So Yes. let's see if merong sasagot. So, gets po ba yung tanong our online Yes community? niyo po ba? Two methodologies that we use for digital Methodology risk for management digital risk assessment. Yes po. assessment. Yes. Okay. I think may sumagot maybe Sir Darwin yata. Pwedeng pakibasa po natin. Ano yung naging sagot niya, Miss Frenzy? Sir Darwin answered. PixPro NCR Asset Discovery and Threat Intelligence. Yun, correct po. Congratulations po. Very good naman si Sir Darwin Tejerero. Congratulations, our second winner of the swag pack from Multisys Corporation. And for our very last question. Last question, yung pinakamahirap po lagi sa exam ay paunahan. Type the name of the company I currently working for which is the leading software solution delivery Yan. center. Yung sinabi mong leading, dapat hindi sila Very magkamali. pamigay na, President. Yes naman. Wrong spelling, wrong. Wrong Yeah. spelling. Wrong. Tama, sir. Alright. Alam, kompleto talaga. Oh, tinan mo. JR. Oh, pero may nauna. Tama po ba? Tama po ba ako na nakikita? Nauna si Sir June? Yes. po. Yes, President. Okay. Sir Apple, sino nga po ang ating nanalo para sa third winner natin? Sorry, Bastian, hindi ko... Ay, naku, nagdadrive pala. Sorry naman po. Okay. Our last, third winner is Sir June Kindoy. Multisys Corporation lang ang malakas.
Thank you very much for Sakalam. the generosity. Sakalam. Thank you very much for generosity. We only have 2 minutes. Sabi nga sa basketball, importante yung 2 minutes na yan. So bakit ko ba papatagalin? Syempre, nandito sa screen, nakita nyo na ang ating master key takeaway, VP Apple. Take it away, VP Apple. Takeaways mo, VP Apple. Announce ka muna. May announcement ka di ba? Para at least sa ating members po ng ating Pix Pro. Sa mga members natin ng Pix Pro, lalo na doon sa mga Tech Academy partners, we'll be having a simple gathering, simple lunch gathering, and ito is really to discuss yung mga activities natin na gagawin natin mga ka-Pix Pro, which is all about our outreach. So ito yung ating mga volunteerism na gagawin for the whole year. So meron na tayong details which will be discussed on September 6, 2023 sa Manila Southwoods. Okay? So sana makapunta kayo, and then of course, more importantly, maka-join sa ating voluntary missions. Yes. Announce po natin yan. So hindi ko muna, medyo papatagalin ko lang ng konting key takeaway mo. Siguro kahit na konti lang words coming from our Multisys family, JP, Athens, and Casey, before we end. Any message, Athens? Casey? For me, I just want to thank everyone po for having Multisys today. Very informative talaga yan si Sir JP, and hoping to join also the other sessions and other mga get-togethers with Pix Pro. We're happy to be part of the Pix Pro family. Thank you. Thank you. Pleasure to have you here. Ms. Casey? Ms. Casey? Thank you rin po for having us. Ayun. So for me po, maraming salamat sa inyong invitation. And I'm happy na nakabalik din ako as a Pix Pro member. Since 2016, nag-start ako sa Pix Pro. And I'm happy that I've returned as part of the Pix Pro again. So maraming salamat po. And I hope Chairman will be happy to see na nakabalik din kami. Salamat po. Yeah. We'll see each other on Wednesday, right? Bowl for one goal. Makikita-kita po tayo at least in person na, Sir JP. At yun, ang ating key takeaways. I mean, you can add the VP Rock if you want. VP Apple, please go ahead po. The floor is yours. Yep. Okay. Siguro for me yung key takeaway ko is really yung importance nga nung how do we protect the supply chain. I think especially do sa mga tech partners natin, I think doon medyo I have no doubt as solutions security provider, as advocates for security, meron ng magaganda ang security posture ng mga techners natin. But there are still some system integration companies or mga SIs that I've actually talked to. And yung mga nakausap namin yun, sinasabi na bakit importante sa amin bakit namin kailangan mag-undergo ng security posture? We are only 100 employees, 120, di ba? It's not that important, it's not that significant. So I was trying to correct them na, sige, pwede maybe to your size, hindi kayo yung actual target. But yung customer nyo, the one that you are actually supplying to, which is usually yung mga big companies in the Philippines, and most of them are listed, sila yung tina-target. And they would like to pass through you. So with that, you have to protect yourselves. Not only you're protecting your name, but you also need to protect your customers. So it's still part of yung tinatawag din natin na customer centricity. So protecting our customers will be part of that. And secondly, I would like to share yung dinidiscuss kanina ni JP, yung about brand protection, yung brand protection and monitoring on how important it is. So in one of my previous companies, na-experience namin yun, na ginamit yung brand, as in yung logo, na ipinost nila sa social media, and sinabi na, if you'd like to get X amount of discount from our services, click on this link. Pag click mo sa link na yon, it's actually a credential harvesting site. And ang bilis kumalat nun.
siguro yung case namin yun, it took us a week para mag-take down ng almost 22,000 websites. All credential harvesting. Ngayon, you could imagine, kinopya lang yung logo, kinopya lang yung brand, and right there and there, nakapag-credential harvesting sila. And ngayon, madadamay na kayo in terms of investigation once nagkaroon ng breach because of that credential harvesting. So your reputation will be damaged, and yung cost that will entail, yung nabanggit kanina ni JP on legal fees and even the response and even the mitigations that you need to do will be there. So things that we need to consider when pagka nagko-compute tayo ng mga risk. Okay. BP Rock, Juana, Francie? Yep. Well, for that, maraming salamat, Sir JP, for those valuable insights. Well, the topic today reminds us that third-party risk assessments it's a very important step in vendor and supply chain management. And it should be more than a checklist, kasi karaniwang ginagawa, naging checklist activity lang siya. And mostly, single evaluation lang, okay na. It's not enough for an effective risk management plan. And as discussed by Sir JP, today's threat intelligence plays an important role in the overall risk assessment process. And it looks into a company's digital footprint, if there's a leaked credential, compromised accounts, and breach services. And again, as a reminder a while ago, based on the discussions and why do we need this, it expands your visibility, it identifies possible breaches, and remediates risk exposure, among others. Yun po, maraming salamat, mga ka-PixPro. And Sir JP, maraming salamat po. Thank you, VP Rock and VP Apple. On behalf of the PixPro family, our board of directors, our national officers, and our NCR officers who are here today, maraming salamat po for giving us a very informative session today, Multisys Corporation. Sabi nga nila, yung cybersecurity is no silver bullet, no? We have to be relentless. That is why we're giving this to the audience to also, give knowledge kahit sa konting paraan through cybersecurity, kwentuhang cybersecurity. At ito na nga po, 6:06 na ngayon, us being relentless, kaya nga sinasabi dito walang weekend eh. At tatapusin ko po ang hapon na ito sa pagsasabing sa cybersecurity, happy lang? Happy lang. Walang weekend. Thank you so much. Okay. Thank you, Multisys. Thank you, Multisys. Salamat. Salamat po. Shout out sa aking misis na nanonood. Bye. Thank you po. Thank you, everyone. First po tayo kahit 5 minutes. Thank you po.